Simula na tayo, no? Purihin ng Panginoon. Dito po kami sa tahanan ni Brother Marlon, ano? Bible study kami. Purihin ng Panginoon. Ngayon, bago po tayo papalawak sa pagbubulay ng Ebanghelyo, tayo muna ipanandaliang lalapit sa panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras po nito, sapagkat ang salita ay tunay na mapapanaligan at kakainahan mo kaluluwa. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa Bible, ganito ang nakalagay. Sa sulat ni Juan, unang 1, chapter 5, verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Ayan. Sabi ni Juan, hindi po mahirap sundin ang utos ng Diyos. Dito naman sa Mateo, ang sabi naman ni San Mateo, sa chapter 11, ganito naman ang nakasulat sa 29. Sabi ni Jesus, pasatin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa dalawang talata po, maliwanag ang nakasulat. Magkatulad lang po na binanggit ni Juan at saka ni Jesus. Magahan. So, ibig sabihin, hindi po pala pahirapan ang pagsunod sa gusto ng Diyos. Pero sa panahon natin, parang pahirapan ang pagsunod sa Diyos. Unang-una, ganito po. Nang tinuruan po tayong manalangin ng ating Panginoong Yesukristo, isa sa mga binanggit niya ay yung sa Mateo chapter 6, verse 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang tinutukoy po ni Jesus dito, kung babasahin natin yung verse 9. Ganito kayo manalangin na namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. So tinutukoy ni Jesus dito ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po pala mahirap ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero bakit parang ang tao po, especially pagka may problema, lalo nang walang panahon sa Diyos yun, kasi may problema. Kaya nga po umantong sila sa pagpapakamatay. Yun ang yun ang parang sabi nila, mas mabuti pang mamatay at nang matapos na ang kahirapan ito. Pero kung susuriin natin yung dalawang talata nating nabasa, yung sulat ni Jesus at sulat ni Juan, ay napakaliwanag. Hindi mahirap. Pero ang malaking problema pa, kung meron namang reliyon, yung mismong reliyon ang nagpapahirap. Kahit hindi kaya ng kanilang mga membro, pilit nilang itinutuga. Kaya kung minsan, mapapasin niyo po sa social media, ang mga iba't ibang denomination ngayon. Sa ngayon yung iba lumilipat sa isang denomination, yung iba lumilipat naman sa iba. Alam niyo po ba kung anong dahilan nila? Pera. Kasi po, may nagsasabi sa isang ganitong reliyon, santambak.
Sa tambak po ang buluyan. Kaya may nagsasabi, kinukuba nila ang kanilang mga miyembro. Isipin niyo po yan. Kaya nangyayari po, ang sabi ng mga standby sa kalsada, kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng reliyon. Para bang ang reliyon ay parahan ng pagyaman. Pero sabi ni Pablo, hindi ganun eh. Tignan natin yung sulat ni Apostol Pablo dito po sa Timoteo chapter 6, ano? Meron siya sinabi dito, ninutos kay Timoteo. Ganito po ang ating mababasa. Hanapin lang natin, ano po. Ang sabi rito, ito po sa 17. Unang Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmatahas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. O, kita nyo po? Yung mismo mga mayayaman, sabi ni Pablo, pagsabihan mo. Na ano yun? Huwag kang umasa sa kayamanan kasi nga daw po yung kayamanan, lumilipas yan. Totoo talaga yan sa realidad. Maring mayaman ka ngayon, bukas mahirap ka naman. Yung kasabihan, yung gulong, kung minsan nasa ibaba, kung minsan nasa itaas. Yung gulong ng palad, ano po, yan. Kaya hindi mahalaga kung mayaman. Ang mahalaga, yung makakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Ano po? Ngayon, hindi naman pala mahirap. Pero bakit pinahihirapan nila yung kanilang miyembro? Kaya ngayon, nangyayari, may mga simbahan po na alos wala nang money involved. Pero yung iba po, patuloy sila. Ang katwira nila, para sa naman sa simbahan yan. Alam niyo po ba, ang simbahan exempted sa tax. Hindi po sila nagbabayad ng buwis. Hindi sila binibisan ng gobyerno. Kasi nga po, simbahan sila, hindi sila nagninegosyo. Hindi po negosyo yon. Pero yung iba simbahan, nagbibira, ang sabi nila, ayun, may negosyo yan. Kasi po, pinakikita nila sa social media, talaga yung kanilang mga negosyo. Naalala ko nung araw, sabi po sa isang simbahan, ang sabi ng leader nila, nung hindi pa namamatay, ewan ko naman ba sa inyo, gusto niyo pang bumili sa labas? Samantalang ako, meron naman akong tindahan. Meron akong paulugan ng panty, paulugan ng brief, paulugan ng ganito. Kaya binatikos po yung tao na yon, pero patay na ngayon. Ang batikos ngayon, ang tao na bumabatikos sa kanya, patay na rin yun, ano? Ang tawag naman sa kanya simbahan, Elisoria. Kasi nga po, yun, ibinulgar kasi niya, sabi niya. Meron naman ako tindahan ng soft drinks dyan, may tindahan ako ng tubig dyan. Bakit kailangan nyo pang bumili sa labas? Si Eli Soriano po yun. Sa television, napanood ko rin yun eh. Negosyante pala. At ano pa, ano sabi niya, paulugan. Isipin niyo po yan. Kaya binabati ko siya. Kaya nga po nangyayari ngayon, kaya yung mga tao, lumalis sila sa kanilang simbahan. Bakit? Dahil po sa pera. Para bang pera na lang ang kailangan. Hindi. Ang kailangan yung pag-ehebanghelyo. May pera, walang pera, dapat yung ebanghelyo ang ibalita mo sa mga tao. Ano po? Kasi kung pera pinag-uusapan, dyan po maraming natitisod na mga tao. Anong katwira nila? Ay, ano ba yan? May pera na naman.
Kaya sabi nila, sige, payamanin nyo na lang yung pastor nyo. Ganun po nagiging angulo. Para pinapayaman yung simbahan. Pero meron naman po tapat na mga simbahan talaga, pinalalaki ang ministry. Pero meron po nakikita sa iba. Nung araw, kung naalala nyo po, nung naimbestiga sa GMA7 si Soriano kay Mike Enriquez. Alam niyo po, lumitaw, ang dami nakarehistro sa sakyan sa kanya. May aral pa sabi niya, nagsanla siya ng ilang milyon na alaas. Napanood po sa GMA yun eh. Kaya, nabati ko sila ng nabatikos. Mayaman pala ito, sabi nila. Nagsasanla ng ilang milyon na alas sa Malolos. Siyempre, may hawak pong dokumento Channel 7. Galing po sa kung saan nagpaparehistro na sa sasakyan. Hawak nila yung dokumento. Nakapangalan kay Eddie Soriano. Hindi ko po binabati ko si Soriano kasi patay na siya eh. In respect naman sa kanya. Kanya lang, ang pinag-uusapan po natin, yung pagsunod, hindi po yung sa pera. Kaya natatapik po natin yan. Kasi sabi ng Biblia, napakadali pala, napakagahan ang pagsunod sa Diyos. Hindi niya pala tayo bibigyan ng kabigatan. Tama nga naman po yun eh. Paano ka makakasunod sa Diyos kung papatungan ka ng mabigat na bagay? Hindi ka makakasunod. Ano po? Tungkol naman sa pagkakaloob, ang sabi po ng Biblia, yung kaya mo lang ibigay. Ayon kay Apostol Pablo sa Corinto 9:7. Magbigay yung kaya mo. Yung bukal sa puso mo. Ito po nakalagay, babasahin natin. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Pagdating sa money matter sa simbahan, ang sabi po ni Pablo, yung kaya mo lang, doon ka magbigay. Kung wala kang kakayahan, huwag. Ang masakit kung totokahan ka. May mga simbahan po, tinutokahan. Kinukwenta pa. Kada linggo, magtandi ka ng ganyan. Tinuturuan pa sila. Ano yan? Tinutokahan. Pero nakalagay sa Biblia kung ano yung pasya mo. Sunod na talata sa verse 8, magagawa ng Diyos ang pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Sa mabubuting gawa. Ang Diyos po pala nag-bless sa atin. Hindi naman kailangan may pera ka o wala kang pera. Ang importante kung ano po yung kakayahan mo. Ano po? Lagi natin tatandaan, hindi po tayo pahihirapan ng Diyos. Kasi, kung pahihirapan tayo ng Diyos, sino pa susunod sa Kanya? Natural, di wala na. Kaya tatandaan po natin, ang pagsunod po sa Diyos ay kailangan biblically speaking. Kung ano po yung nakalagay sa Biblia, yun po ang susundin mo. Ano po? Hindi yung parang sinasabi nga ng iba, ayan, kinuko ba kayo? Nung araw po, meron pang akong nabasa sa social media. Ang sabi niya, bigay kayo ng bigay, pero tingnan niyo yung ministry ninyo. Nasa hotel, kumakain. Hindi po ba malaking ano yan? Hindi ko naman sinasabing huwag silang kumain sa mga magagarang hotel. Kung talagang ganon. Pero kung maaari lang sana, huwag na nilang i-share sa social media. Kasi bakit po, nakikita ng iba at nagkakaroon ng batikusan. Kasi po, pagbuhat ng mouse o cellphone na yan, butot lang. Pinopos po. Kaya alam niyo po ngayon,
Kaya ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, sundin ang kalooban mo. Tingnan po natin pagdating ng araw na ang lahat ng tao po aharap na sa Judgment Day. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Dito sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sino daw po yung papasok? Yung sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ito po yung Diyos Ama kung tawagin sa Biblia. Kaya tinuruan tayo ni Jesus, yung nakalagay sa Mateo 6:10. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganoon din sa langit. Ibig sabihin, yung pagsunod mo rito, ganoon din ang mangyayari sa langit. Meron pa rin pagsunod sa langit, pero wala ng pera doon. Ngayon, siyempre naman po, paano po mapapalaki ang simbahan kung walang pera? Kanya lang, nakalagay sa Biblia, yun nga po sabi, yung pasya ng iyong puso, yun yung magahan. Pero nangyayari po, yung iba, tinutukahan sila. Tinutukahan sila. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng hiyerpo ng iyong simbahan, di kumuha ka dun sa offering, yung pinagkaloob ng mga kapatiran, para pambili mo ng aircon. Hindi. Tutukahan po kayo ng membro para makabili ng aircon. Dahil sila'y natukahan, takot naman silang hindi sumunod. Kaya kung minsan po, yan ang nagiging rason kung bakit ang mga tao tamad nang maglingkod sa Diyos. Bakit? Puro lang kayo pere. Sinasabi nila. Totoo po yan. Kaya nga sa social media, naglabasan na po ang ganyang klaseng baho ng bawat isang simbahan. Pero nakalagay po, sumunod ka sa gusto ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? Yung pasya mo. Doon ka magpasya. Kung kaya mo, ganito lang. Yan yun ang bigay mo. Yun lang po yun. Yun ang batas eh. Ang sabi ni Pablo, ayon sa pasya ng puso mo. Ang masakit pa po, ginagawa pa pong eksena sa loob ng simbahan yung mga membro. Sasabihin ng pastor, kumikita siya ng ganyan, pero nagbibigay lang sa simbahan, ganito lang. Pati pa na din yung ganon. Tinatalakay pa nila sa harap ng pulpito po, sa harapan ng mga membro, para mo lang sinisirahan yung isang kapatiran. Anong sinasabi nila? Ang laki ng kumpanya pinagtatrabaho, hindi natural, malaki ang sweldo, pero makita mo yung tithes nila, yung offering nila, ganito lang. Naalala ko nung araw, yung sari po, sabi niya, wala akong pakialam sa mga kaloob-kaloob na yan, sabi ng leader nila. Karoon, nadulas yung dila. Yung araw ng pasalamat nila, yung si kapatid na ganito, sabi niya, nagbigay ng ulo ng litson, isang pilaho ng hipon. Nang binuksan ko yung envelope niya, laman 5 piso. Sabi niya, hindi wala siyang pakialam sa mga hotel ng kanyang miyembro. Pero, ibinulgar niya po yun. Yung bang kahiyan ng kapatiran nila, hindi nila tinitignan. Ang tinitignan nila, yung kalansing ng pera. Kung paano sila magkamal ng pera. Alam niyo si Jesus po, nung nangangaral siya, hindi naman siya. Pinakakain lang po sila noon. Kung may magpapakain. Bakit po? Wala silang trabaho. Kaya, nagpapakain po yung mga ibang tao sa panahon ni Jesus.
Kaya dapat mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya kung may magpakain, ito kumain ka. Sabi naman sa Biblia, magbigay at ikaw ay bibigyan. Ako po, in may capacity sa aking karanasan, kung minsan po may nagpapakain, kung minsan hindi, walang nagpapakain. Oh, ganun po eh. Pero hindi po ako after sa pagkain kasi po, may sarili din akong pagkain. Meron akong tirahan. May pensyon ako. Oh, kung pagkain lang, hindi naman po ako pwede magutom. Bakit? Eh, lagi akong busy. O sa ibang pagpunta ko sa ibang lugar, may nagbibigay ng pamasahe. Eh, bakit po? Eh, kung minsan pupunta ako lang, pamasahe, naglalakad ako. Isipin niyo po yan. Kung minsan po, pag pupunta ako ng Bulacan, yung Bible study ko po, nag-abot po sila ng pamasahe. Eh, magkano din ang pamasahe, pauwi, papunta. Hindi man nila ibigay yung buo, kahit pa paano nag-aabot sila. Kung minsan po, nagpapa-sponsor pa ako ng pamasahe ko. Isipin niyo po, pupunta lang ako ng Bulacan, wala akong pamasahe, nagpapa-sponsor ako. O, biyaya ng Diyos, meron naman po naghahabot ng sponsor. O, nangangaral ako pa po yung nagpapakain. Isipin niyo po yan. Imbis na akong pakain, ako pa nagpapakain sa kanila. Ako na yung nag-Bible study sa kanila. Pakakainin ko pa sila. Wala naman po sa akin yon. Kasi po, ang main object ko doon, para makapaginig sila ng salita ng Diyos. Yun po ang purpose ko. So, ngayon, nagkaroon ako ng bagong advokasya. Yung mga may kapansanan na handang makinig ng salita ng Diyos, sila naman po ngayon ang inaabutan to. Hindi ko ba silang maabutan ng malaki-laki, pero sinisigurado ko, nabibigyan ko po sila. So, kaya biyaya lang ng Diyos, marami rin nag-sponsor po sa akin. Pero hindi ko po binubulsa yun kasi po, sponsor yun. Ang ginagawa ko, pinamimigay ko rin po sa mga nangangailangan na merong may sakit. Oh. Eh bakit? Personal ko na po nakikita ngayon ng mga tao. May sakit sila, nangangailangan sila ng gamot. Oh. Ano ginagawa ko? Bigay lang ng bigay po. Basta meron. Kumbaga, merong ibang tao nagbigay sa akin. Oh, sabi nila, sa'yo na yan. Tutuusin, akin na nga yun eh. Pero hindi ko rin po gagastusin yan. Bakit? Eh, may nakalaan ng biyaya ang Diyos sa akin. Yung binigay nila sa akin, pinamimigay ko po rin sa ibang tao na nangangailangan. Kasi ang mahalaga, yung salita ng Diyos, madala mo sa kanila. Oh. May kahalong sakripisyo. Tingnan po natin ang Biblia. Dito po sa Hebreo, ang sabi ng kasulatan, chapter 10, meron nakalagay dito, po. Sabi niya, sa 35, kaya't huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Anong turo po ng Biblia? Huwag daw po tayong mawala ng pananampalataya sa Diyos. So, inaanap po talaga, pananampalataya mo sa Diyos. Hindi po yung kung ano-ano. Ngayon, tingnan natin yung sabi naman ni Santiago. Chapter 2, verse 5. Ganito naman ang sabi ni Santiago. Ito po, Santiago chapter 2 verse 5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinipili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya?
at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. O, kita niyo po, anong pananampalataya ang gusto ng Diyos? Mayaman ka sa pananampalataya. Hindi ka mayaman sa pera. Tayo, kung nagkaroon ka man ng biyaya, nagkagrasya ka, di pasalamatan mo ang Diyos. Pero hindi dapat nakapokus doon ang iyong pananampalataya. Kasi lalabas, kung nakapokus doon ang puso mo, lumalabas, Diyos mo na rin yung pera mo. Kailangan sa Diyos lang po tayo nakapokus. Diba, siya naman ang masagana nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Actually, sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi ka pa nga umiingi sa Diyos, alam na ng Diyos ang gusto mo. O, isipin niyo po yan. O, sa Mateo 6:8, anong sabi niya rito? Basahin po natin, ano? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo iingin ito sa Kanya. Isipin niyo po, bago ka humingi. Anong sabi? Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Kailangan lang ang gagawin mo, sumunod ka sa gusto ng Diyos at hindi naman mahirap ang kanyang pinagagawa. O, paano ngayon? Sundin mo yung salita niya. Ganun lang po naman yun eh. O, bibigyan ko ng simpleng bagay. Alam mo yung masama't mabuti, ang susundin mo yung mabuti. Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen. Yung masama, yun ang sa diablo. Huwag mong gagawin yun. Kasi sa diablo yun eh. Pero yung mabuti, siyang mong gawin. Dito sa Roma 7:12, meron diyang si Pablo. Chapter 7, verse 12 ng Roma. Ganito po kung may sabi, ay ganito nakasulat. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano yung mabuti? Yung salita ng Diyos. Oh. Yun ang ipamuhay mo. Doon po pumapasok yung sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4 na ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay din sa salita ng Diyos sa araw-araw at the same time. Oh. Kasi po ang tao, kailangan siyang kumain. Kasi po, nangangailangan tayo ng lakas. Kailangan niya ng pagkain. Pero hindi ka dapat mabuhay lang doon sa pagkain, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos at the same time. Ang problema po, gusto ng tao puro kain, pero walang salita ng Diyos. O ano pa sabi nila? At saka na lang. Pero pag ganun mga tao nagsasalitang ganyan, at saka na lang. Huwag. Magkasama po yun, hindi pwede pag-iwalayin yung salita ni Jesus. Nagawin mo tsaka na lang yung pagsunod sa salita ng Diyos. Bilang anak, o tingnan niyo po yung utos sa anak. May utos sa anak, may utos po sa magulang. O, ang tao nagiging anak. Pagkatapos nagiging magulang, parents. Anong nakalagay po sa Bible? Pagdating po sa ganong bagay. Meron po nakalagay dito. Ito. Sa Efeso 6:1, mga anak, ibig sabihin, mga supling, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Kung minamahal mo ang Panginoon, edi sundin mo yung gusto niya. Ano yun? Mahalin mo ang iyong mga magulang. Sapagkat ito ang nararapat. O kita nyo? Ito ang nararapat. Ang alin? Sundin ang iyong mga magulang. Alam niyo po, ang magulang mo, kahit ano sila, sundin mo pa rin sila. Pero susundin mo sila sa mabuti. Pero pag sinabi ng magulang mo, anak, halikay, bili mo nga ako ng siyabo. Wag mo susundin yun. Anak, ibili mo nga ako markang demonyo. Wag mo susundin yun. Kahit magulang mo pa, kahit nagpapabili markang demonyo. At di mano may sa demonyo.
Huwag mo susundin mo. Pero in the nice way. Sabihin mo sa tatay mo, nanay mo, nanay, tatay, huwag na po kayo uminom. Hindi yung parang malaki pa ang tinig mo sa kanila. Mali naman. Kasunod, Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Pag sinabing igalang mo ang iyong ama't ina, huwag mo silang i-chismis. Kung ano man yung pinagtatalunan ng iyong magulang, sa magulang mo na lang yun, huwag kang makialam. Naiintindihan niyo po, huwag niyong pakialaman. Yun ang respeto sa inyong mga magulang. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. O, kita niyo may pangako. Pag susunod ka, doon ang pangako. Ano yung pangako? Blessing. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Dito naman sa susunod na talata, sa 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. O, yung utos sa anak at utos sa magulang. Sa magulang, kailangan pag dinidisiplina mo yung anak mo, sabi niya, palakihin mo siya sa aral ng Panginoon. Kasi po, pag hindi mo siya pinalaki sa aral ng Panginoon, lalaki po yan, nasusuwagin ka pagdating ng araw. Kasi po, meron ako nakitang ganyan. Kita niyo po, inabol yung anak ng itak, ng tatay. May kakilala ko pa naman, sabi ko, nakita kita nung isang araw, inaabol mo yung anak mo ng itak. Parang galit na galit yung tatay, umuusok sa galit. Alam niyo po ba, nung sinabi ng tatay, putangin ang anak niya, kung inabutan ko lang yan, o kita niyo po, talagang matindi ang galit yan. Sabi ko sa tatay, paano kung inabutan mo? Halimbawa, napatay mo yung anak mo, hindi kulong ka. Eh kung maagaw naman yung itak, ikaw ang napatay, eh di kulong siya. Sa tingin mo, sinong panalo sa inyong dalawa? Wala! Dahil po sa kakulangan ng aral. Kaya, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo, bilang magulang, palakihin mo yung anak sa aral ng Panginoon. Yun ang gagamitin mong disiplina. Ano yun? Utos ng Diyos yun. Bagamat si Pablo po ang spokesperson. Pero kanino galing yun? Kay Jesus. Kanino galing ang utos ni Jesus? Di sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hindi mabigat ang utos ko. Kaya hindi hindi po natin masunod. Bakit? Hindi po mabigat. Hindi tayo pahihirapan ng Diyos. Ang mahalaga po, yung salita ng Diyos, yun ang ating sinusunod. Habang tayo po may buhay dito sa ibabaw ng mundo. May problema ka, dito ba ka sa Diyos? Sa kanya mo ilapit. Naghahaway na nga kayo pagkatapos. Ayaw nyo pang manalangin. Paano na lang? Eh di, darating ang araw, talagang paghuhutuli kayo ni Satanas. Naparito si Satanas, sabi niya, kung di pumatay, eh talagang papatay ka nun eh. Hanggang mabalitaan na lang. Ayun, nagsaksakan ng mag-asawa. Hindi po ba? Nangyayari sa realidad dyan. Kaya sa buhay natin ito, ano lang ang dapat natin gawin? Mabuhay tayo sa pagkain, tama yan. Kasi may katawan lupa tayong dapat pakainin. Pero dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos at the same time araw-araw. Lagi niyo pong tatandaan. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para gawin parang pahirapan. Hindi po. Gusto ng Diyos, sundin lang natin ang kanyang kalooban. Sapagkat pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, anong sabi ni Jesus, papasok ka sa langit. Hindi pa napakaganda po yan. Papasok ka sa langit. Ngayon, kung ayaw nyo naman pumasok sa langit, huwag nyo na lang sundin ng Diyos, gumawa kayo ng masama. Sigurado, doon kayo papasok sa impyerno kasama si Satanas.
hanggat nabubuhay po tayo, hanggat hindi pa bumabalik si Jesus, ayusin na po natin ang ating mga buhay. Oo, may kahirapan ang buhay. Pero, kaya nga binigyan tayo ng isip ng Diyos para gamitin natin yan. Ang iba po, ginagamit sa kawalang yan. Huwag, gamitin natin sa kabutihan. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang ating gawin sa ating buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin bilang mga tao, pinasusunod mo kami sa iyong gusto. Pero yung gusto mo, napakagahan naman po pala. Pero bakit gano'n? Ang daming tao po ang parang bigat na bigat ang sumunod sa iyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. I-bless mo po ang tahanan nito ni Brother Marlon bilang tatay nila. Ang kanyang asawa, kanyang mga anak, manugang at mga hapo. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon Diyos, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Patuloy po silang ingatan ang buhay nila. At higit sa lahat, ilayo mo sila sa gawaing masama. In Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Minsan pa, ito po si Brother Manny Bautista. Andito po kami sa Home Bible Study sa loob ng tahanan nila Brother Marlon at ang kanyang pamilya. Ito, ikot natin ang camera para makita ninyo sila. Ayan po ano. Ayan po ano. Ayan naman yung may bahay. Ayan. At ito naman po ako. Kaibigan, like and share at i-forward nyo po sa iba, no? Hanggang dito na lamang po, ano? God bless us all. Okay, picture muna tayo. Okay? Sister, dito ka. Para isang ano na lang. Isang kodakan na nga. Sabay yung camera. Ayan. Yun. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating home Bible study, ano? Hanggang sa susunod na kabanata. God bless us all.